Yon. So, good day everyone. Once again, this is Doc Rodantay, a certified mental health trainer. So, for today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ating mga freshmen o pwede rin sa mga sophomores, junior and senior, tertiary or college learners. Ang topic na ito ay tungkol sa pag-uusapan na wise exchange. Ano ba ito? Ano ba yung wise exchange o yung matalinong pagkikipagpalit? Ganito. Sa mga freshmen, no, kailangan meron kayong survival guide, no, sa kolehiyo. Anyway, you are not just surviving, pero yung term survival guide will end, no, pag fourth year nyo para i-ready kayo for a living, no? Of course, for a career and for your personal and professional growth. Ngayon, ano ba yung maaaring gawin ng ating mga freshmen para makapag-adjust sa kanilang college life from senior high school transition to college life? Anyway, sa tingin ko nga mas dumali ngayon kasi mas prepared na kayo bago pa kayo maging kolehiyo. Unlike nung unang panahon, nagko-kolehiyo, napakabata, 16 years old lamang. Ngayon, ang magko-kolehiyo, 18 anyos na. Number 1, mag-set kayo ng goal. Ilang taon kayo mag-aaral sa kolehiyo? 4 na taon lamang. Sa buong 4 na taon na yon, ang goal mo dapat mag-aral ng mabuti. Kung ikaw ay full-time student, mas okay yon. Kasi during our time, I for one, work as a service crew, part-time service crew sa mga fast food chains tulad ng Jollibee. Kami ni Dr. Rhea Dantay, ang aking beloved wife. So, buong buhay namin sa kolehiyo, kami ay working student. So, full-time kami sa pag-aaral, dapat part-time sa pagtatrabaho. Kaya pang nag-conflict yung schedule namin sa fast food chains at sa schedule sa school, mas inuuna namin yung schedule sa eskwelahan. Wise exchange. No? 4 na taon. So, nag-graduate kayo, 18, 19, 20, 21, 22. Ang average na edad niyan, 22 as you graduate. Kung mabait ang Panginoon at mabait ang Panginoon, bibigyan kayo ng 40 years pa na buhay after mong graduate sa kolehiyo. So, you will die around 62. O di mahaba-habang buhay na yon. Lahat ng iyong gagawin sa 4 years, sakripisyo. Lahat ng gagawin mong buhay sa 4 years, pagsunod sa mga profesor. Lalo na pag ang profesor ay alam mo naman na ang pinapagawa ay para naman sa iyong ikabubuti. Makinig sa iyong mga magulang. Magpigil, delaying of gratification. Kung meron kang gustong iPhone, ang kaya ng magulang mong ibigay, my phone, okay na yan. Basta meron kang pang text at pang call. May trabaho ka na, bibilan mo ng iPhone si mama at si papa mo. Wise exchange. Another, after setting a goal, kailangan gagawin mo. Hindi pwedeng puro plano lang. No? Kailangan merong aksyon. Paano? Siyempre, kailangan mo ng support system. Yung ating mga nakaraang talk, sinasabi ko yung support system. Sa loob ng isang universidad, ang pwede mo maging support system, sino? Yung mga organizations na legit, rehistrado sa inyong Office of Student Affairs at kinikilala yan ng inyong college o ng inyong programa. Dahil yan yung mga org na parehas yung iyong gusto, naka-align sa kursong kinuha mo. Mag-ingat sa pagsali sa mga samahan na ang inudulot sa iyo ay kalituhan ng isip, kaguluhan, maaaring sa pag-iisip yan o sa physical, rumble, tapos na ang high school life. Sa kolehiyo, sumali ka sa isang organisasyon o iba't ibang organisasyon na alam mo na makakatulong sa iyong personal at professional na gawain. Wise exchange.
Sunod, magkaroon ka ng time management. Huwag mong ipagpapalit yung iyong oras sa mga bagay na walang halaga. Halimbawa, kapag ikaw ay may bakanting oras, mas piliin mong pumunta sa library or kumonek sa wifi sa iyong cellphone or tablet at mag-research ka. Magkaroon ka ng tinatawag na advanced study. Isa nun sa ginagawa ko yan. Nung wala pang internet, I will ask the professor, Ma'am, Sir, ano po ang ating sunod na topic next week? Babanggitin ng professor yon, pupunta ako ng library. I even go as far as the National Library. Tapos, gagala ako sa luneta, magpaparelax. Wise exchange. Huwag mong ipagpalit yung mga mahalagang bagay sa mga bagay na sasayangin lamang yung oras tulad ng bisyo, ng sugal, no? Bilyard. No? Hindi ko sinasabi na masama sila. Ang sinasabi ko lamang, kung yan talaga ang iyong skill, tulad ng ating icon na Efren Bata Reyes, maaring yun ang iyong tadhana. Halimbawa, sa ML, panglaban ka ng eskwelahan, maaring yun ang iyong tadhana. Pero hindi lahat. Dahil na pag ikaw ay na-addict, ano ba yung term na na-addict? Hindi lamang sa drugs yan, kundi sa iba't ibang mga bagay na hindi mo na kontrolado yung iyong pagnanasa. Na pag hindi mo nagagawa, nababad trip ka, nawawala ka sa hulog, bad vibes, na-addict ka na dun. No? Inaaway mo na yung mga mahal mo sa buhay pag naistorbo ka. Wise exchange, ipagpalit mo yung mga bagay na wala namang halaga sa mga bagay na mahalaga para sa iyong pag-aaral. Ano-ano yon? O ba, isipin mo ngayon. Halimbawa, kung ang kurso mo tungkol sa psychology, kung ako yung psychology student, meron na dapat ako ngayon na hawak-hawak na Diagnostic, Statistical Manual of Disorders, 5th edition. Nandun kasi yung mga Biblia ng mga disorders. O kung ako naman ay nag-aaral ng engineering, may bibili ako ng mga libro or online na mga libro about engineering. Ang ating mga universidad, meron silang mga subscription, meron mga e-library. Gamitin nyo yun. At ang pinakahuli kong tip, balansin nyo ang inyong oras. Huwag pabayaan ng inyong mental health. Aral ka nga ng aral. Hindi naman healthy mental health mo. No? O kaya, hindi ka na nga nag-aaral, hindi pa healthy ang mental health mo. Aba, hindi siya wise exchange. Foolish exchange iyon. Kaya kailangan balanse. Kailangan meron ka ring oras para sa iyong mga hobby. O ano man yung hobby mo, yan ay magandang sa pangangatawan. Halimbawa, you play basketball, you join competition sa choral, you play guitar, you sing on a choir sa simbahan ninyo, o meron ka mga sports, at iba pang mga hobby na alam mo na makakatulong sa iyong personal at professional growth ngayon at balang araw. Wise exchange. Ulitin ko, 4 years kayong mag-aaral sa kolehiyo. Kapag binigyan ka pa ng buhay ng Panginoon ng 40 years, aabutin ng edad mo na 62. Pag lumagpas ka ng 60, bonus na yon. Yung 4 years na halos wala kang ginawa kundi mag-aral, magtipid, yung sufferings mo, delaying of gratification, yung mga gusto mong mabili, hindi mo pa nabibili, pagkatyaga sa mga sermon ng magulang mo, sundin mo sila, mag-aral ng mabuti, huwag kalimutan ang Panginoong Diyos, at siyempre, huwag din kalimutan ang iyong sarili. Balanced life. After noon, 40 years, sabi ko nga sa mga graduating, hindi pwede na hindi ka tatanggapin ng isang kumpanya pag ikaw ay tinanong, what can you offer? At alam mo ang sasagot mo dahil ikaw ay talagang nag-aral ng mabuti. Halimbawa, ina-apply mo HR intern o kaya yung entry level ng isang human resource staff. Sasabihin mo lahat ng mga teorya na alam mo at sasabihin mo, I am now ready to apply those theories into work. Yan. Mag-a-apply ka bilang isang policeman, nakapasa ka ng board exam, alam mo yung mga batas, gusto mong mag-apply sa ating law school, no? Alam mo ang mga alituntunin at mga karapatan, nakapag-advance review ka na, imposible hindi ka tatanggapin. So, yung learnings mo, equate mo sa earnings. Ha? Lalo sa Pilipinas, dito talagang binibigyan ng halaga yung ano ba ang iyong natapos. Hindi ko nilalahat
Pero mas maganda, nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, meron ka pang ibang skills. You can enjoy both worlds. Even textbook ka man yan man ay talagang isang white-collar job or blue-collar job, it does not matter. What matters most? Ikaw, meron kang intellectual capacity, meron kang emotional capacity, at alam mo makipagkapwa-tao. Sa ating mga mag-aaral, sa mga universidad, ito ay alay ko sa inyo na effective na recipe sa aming mga nagdaang generation. Disiplina sa sarili, pagkapwa-tao, tiwala sa may kapal. So yun lamang, I hope nakatulong tayo sa ating vlog na ito. See you on our next vlog. Bye-bye!